Ngayon naman, pag-usapan natin yung tungkol sa CVT. Bali, meron lang ako gustong i-share. Yung parang natagpuan ko lang along the way. Kasi syempre, alam mo naman, maraming tayong makikitang tutorials at saka information sa internet, lalo sa YouTube, tungkol sa pagtono ng panggilid. Tapos nanonood ako nun. At the same time, parang ina-apply ko yung mga napapanood ko. Tinitignan ko kung tama ba sila. Kasi nagta-trial and error ako sa bola, sa springs. Doon ko napansin na may mga tama sila. Karamihan tama, pero karamihan mali pa rin yung conception ng yung concept nila ng sa panggilid. Pero ayun, ito yung mga natutunan ko. Ito sa akin lang to, pero kung gusto nyo mag-comment, okay lang din naman. Number 1 is, hindi porket mahiyaw matulin. Kasi meron tayong, yung kada motor meron silang kanya-kanyang power band kung saan magpa-perform ng maayos yung motor. So hindi porket magaang yung bola mo tapos ma-RPM siya is malakas yung motor. Minsan sayang lang yung hiyaw ng motor kasi hindi siya nata-transfer sa power sa papunta sa gulong. Kumbaga parang isipin natin yung nagbibisikleta, nagmaliit na chainring siya sa harapan, tapos medyo malaking chainring sa likod. So sa una malakas yun kasi maliksi yun, mabilis mag-accelerate kasi magaang yun bisikleta. Pero magkakaroon ng point in time na kahit anong tulin ng padjak ng paa mo, hindi siya tutulin. Yun. Kumbaga mahiyaw na yung motor mo, pero dahil sa gaang nung bola, matagal siya magstay sa gearing ng pangharap mo at saka ng torque drive. Tumagal siya doon na sayang lang yung power na sana idinagdag at higher gearing. Tapos number 2 na natutunan ko, hindi porket mabigat matulin. Same din sa nung sa una, kasi kung mabigat yung bola mo tapos hindi pa handa yung torque drive mo na bumaba at saka yung pangharap mo na tumaas, so parang magugulat yung motor mo. Usually mabibitin ka sa ganito paakyat, mabibitin ka sa stop, biglang pigahang ganon. Kumbaga magugulat yung motor mo. Teka, parang gaganon yung motor mo. Yun. Pero syempre, pagka naka-speed ka naman, ayun, medyo may chance kang tumulo kasi nga medyo malapit ka pa sa power band ng motor mo na kaya niyang itulak ikaw at saka yung motor ng dire-diretso. Ayan, ito yung Kapitolyo. Tapos ano pa, third, hindi porket bago yung belt, tawag dito, hindi porket bago yung belt or medyo bago yung belt, hindi mo papalitan. Ayan, na-notice ko yan kasi nagpalit ako ng belt. Feeling ko kasi nung nagpa-CVT cleaning ako sa Catbalogan, hindi ko napansin na hinugasan pala nila yung belt. Usually hindi ako nagpapahugas ng belt.
ayun, nag-expand siya. Medyo bago-bago pa yun, wala pang 3,000 kilometers yun. Kaya lang, napansin ko yung difference na niya. Na tawag dito, napansin ko yung difference niya na talagang nag-iba yung performance ng motor kasi nabanat yung belt. So binalik ko ngayon to sa sa lumang belt niya. Yung lumang belt niya nakaka pa lang, nakaka 10,000. Sabi naman okay pa naman yan, pero syempre mas manipis na yan kaysa sa bago. Expect na medyo may kulang na siya. Pero sa akin okay naman. Kumbaga, kung kaya pa din naman niya akong dalhin ng, at saka may performance, sige lang, saka na muna ako magpapalit. Ano pa ba? Ayun, isa pa natutunan ko, hindi porket yun yung bolang gamit niya at saka yun yung kombinasyon na gamit nung kapitbahay mo, parehas na rin sa'yo. Pag nilagay mo yun sa'yo, parehas kayo ng mararamdaman. Yan yung number one na umano sa utak ko nun. Yung pinakahuli pala na umano sa utak ko. Kasi parang guilty din ako sa pag may napanood ako, itong ganitong kombinasyon, maganda to. Grabe, humatak. Grabe, may dulo. Ganyan. So, itatry ko naman. Tapos papansinin ko, ba't parang wala? Ganon. Talagang kailangan i-consider yung gusto nung makina, yung bigat nung rider, at saka yung dinadaanan ng rider. Yun talaga. So, wala pa rin tatalo sa actual na eksperimentuhan mo, yung kung hanggang saan yung magugustuhan ng motor mo. Oops, teka, ba't nakahinto? Magugustuhan ng motor mo, magugustuhan ng makina na kung paano siya umandar. Yun yung mga recent lang na gusto kong ma-share. Sana may matutunan kayo. So yun yung hindi porket magaang matulin, hindi porket mabigat dudulo, or hindi porket mabigat matulin. Tapos hindi porket bago pa yung gamit, hindi mo papalitan, hindi mo pagdududahan na yun yung culprit dun kung bakit bumaba yung performance. At saka yung ang para sa'yo, ang para kay Juan. Ayun, dito na tayo sa Tacloban. So yun lang. Salamat sa pakikinig. Baka wala na ako mapuntahan na pagmeriendahan. Gusto ko lang talaga mag-ikot, mag-ride, mag-relax, at saka makipagkwentuhan sa inyo. Ayun, salamat kung hanggang ngayon nandito pa kayo. Salamat sa panonood ng video. Sana mag-subscribe kayo sa akin, palike na rin ng video, tsaka mag-comment kayo. Kahit kung gusto nyo lang pa shoutout, shoutout ko kayo. Tapos yun, ingat palagi. Magkaiba kayo ng limitasyon ng motor mo at saka sarili mo. So know your limits, at saka know your motorcycle's limits. Huwag mong sobrahan ang dalawa. Pwede mong katukin, pero huwag mong sobrahan, kasi mahirap na. Kumbaga, pwedeng hindi mo kasalanan, maaksidente ka, or pwedeng kasalanan mo, maaksidente ka, mag-overshoot ka, or nag-i-enjoy ka, tapos sobrang confident ka sa daan, tapos bigla may tumawid, diba? Hindi mo kasalanan, aksidente ka. So mas magandang mag-ingat palagi.
ride safe. Saka defensive rider tayo palagi para iwas huli, iwas aksidente. Ayan. Pero kung gusto mo magwaswas, sige, go. Nasa uli naman ng pagsisisi. Gusto ko pa sana mag-bypass pero wag na lang. Gusto ko rin makakita tong video. So uwi na lang ako. Sige guys, bye-bye, ride safe. Salamat sa panonood. Bye-bye.